Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Alright. Additional lang na announcement yung kasama ko sa ano na yun? Sport Fest. Mag-meet tayo ng sandali lang. Pag-usapan lang natin kung may naisip kayong mga games na lalaruin natin sa Sport Fest natin. Alright. So, dito muna ako sa ito yung gagamitin ko kasi pag ito baka mga 5:30 tayo matatapos kaya ito na lang muna para 4:30. Kasi nakikita ko wala naman yung kinakatakutan nating bagyo kaya salubugin natin siya ng salita ng Diyos. Alright, so this afternoon I was tasked to share the Word of God, and ang topic na ibinigay sa akin is about giving. I entitled ang aking preaching ngayong hapon on the impact of generosity. Okay, so most of the time, and even sa school, no, hindi na siya parang input based yung naglalagay. Ang hinahanap is yung nilagay natin, what is the effect of what we are inputting, parang ganon. So like dito is what is the effect or what is the result and outcome of our generosity, di ba? So, karamihan sa atin, yun na yung hinahanap, no? When like we give something, what do we get in return? Right? And sometimes, yun ang nagiging requisite ng ating ginagawa. Diba? So, example, pag nagsundo ka, ano yung effect niya sa'yo? Diba? Kasi karamihan yun ang hinahanap. Maggagasolina si Sir Tom ng like 2,000 pesos every week. 10 days. Para meron siyang pagsundo, meron siyang pang Bible study sa Canon, mga ganyan. And hindi lang Sir Tom, no? The rest of us na gumagawa ng ganyan. Okay, ano yung outcome niya sa atin? Okay, ano yung effect niya? 'Di ba? All right. Please open your Bibles with me in the book of Proverbs. Okay. Proverbs chapter 11, and babasahin po natin from verse 24 until 28. Salitan po tayo, akong mauna. Babasahin ko ang 24 and then sabay-sabay po tayo sa verse 28. Proverbs 11 verses 24 to 28. Nandiyan na po ba kayo? Alright, I'll start. Sabi ng 24, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. He that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that selleth it. Okay, all together now in verse 28, ready, read. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ito for us to listen again to your words. We thank you for the message this morning, O Lord, sa aming pag-examine, O Lord, sa aming sarili. What is our status, O Lord, on our spiritual life? Thank you for the points, Almighty Father, na naibigay po sa amin on the proof and evidence of our Christian life. We thank you so much, O Lord, for this opportunity na muli ay may pagkakataon kami in order to again be enriched in our spiritual life through your message.
we thank you, Lord, for the gift of salvation na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Naway we should be able to grow, O Lord, itong gift, regalo po ninyo sa amin by giving all activities, O Lord, para sa inyo. This afternoon, giving wisdom, O Lord, I cannot do anything without your wisdom. And please open the hearts and minds ng mga kasama ko ngayong hapon na ito. Lahat kami mabless sa inyong salita. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. Thank you. All right, so as I've mentioned kanina, is that most of us is dependent, no? Ang ating ginagawa or ating gagawin is dependent on ano yung makukuha natin doon sa gagawin natin. 'Di ba? So for the whole day, for example, no? For the whole day na nandito tayo sa simbahan natin is that there are like 3 preachings na naririnig natin sa Sunday school, sa worship service natin, and then sa afternoon worship service natin. So, sabi ko nga kanina is that most companies today and most even universities, no, tapos na yung panahon or era na sinasabi nila na puro input lahat. So like for example, sa isang eskwelahan, turo tayo ng turo doon sa mga estudyante. Ngayon, is that doon sa mga itinuturo natin sa mga estudyante natin, ano yung effect ng itinuturo natin sa kanila? Diba? How is the country reaping and benefiting from the input na ibinigay natin bilang isang teachers or bilang isang instructor doon sa mga batang mga yon? So if you will look at also dito sa church natin, ganun din yun eh. Okay? Supposed to be is that if we go to the higher level of our ministry, dapat titignan na natin yung outcome or yung impact ng Sunday schools natin, ng pinagtuturo natin doon sa mga bata. Diba? What is the impact of that to them? Okay? Right now, ang gustong ibahagi sa atin is that, how about you as teachers? Okay? How about us as giving in this particular church? Kaya, ang pamagat ko ngayon is the result and outcome of our generosity. If we speak of generosity, no, may nabasa ako, sabi niya dito is that generosity stands as a hallmark of Christian stewardship and discipleship, reflecting the nature of God who so loved the world that He gave. Okay? And so, if we speak of hallmark, this is our brand. Okay? As Christians, hindi natin pwedeng sabihin that in terms of giving and generosity, wala tayo nun. Okay? If we are called as Christians, mga kapatid, that is our brand. And that is saan tayo nakikilala. Okay? Because of our giving. If yung mga non-believers, marami tayong mga nakikita, especially sa mga politicians, marami tayong nakikita sa kanila na, kumbaga, ang term pa nga natin sa kanila is giver. Diba? Ang term natin sa kanila is, generous. Okay? Bakit hindi yun parang nagiging brand dapat ng isang Kristiyano katulad natin? Diba? I-explain ko mamaya. Sir, kasi, sinasabi mo yan, Sir Ariel, kasi sila, may pera sila. Sila, meron silang kakayahan na magbigay. Oh, no. Okay? Tanggalin natin yan sa isip natin bilang isang Kristiyano. Okay? Na yung mga meron lang, di ba? Ang parang, yun kasi ang ini-equate natin. Dito sa binasa natin mga kapatid, there is that scattereth and yet increaseth. Kung minsan, if hindi tayo ganun kaaral sa Biblia, negative ang
dating niya sa atin. How can something that is you scatter, di ba? And yet, ang sabi niya, it increase. Di ba? Paano ka nagbibigay and yet yayaman ka? Di ba? Kung yung mga what you call this, hindi talaga nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang babasahin natin ito sa kanila, yun ang nasa isip nila. The verse is something like negative sa kanila. But, okay, as believers, we do not question the wisdom of the Bible. Di ba? Hindi natin ito kine-question na mali itong verse yata na to. Diba? Kasi saan ka nakakita, diba, na kung saan, normally, pag mag-withhold ka, tsaka ka may wealth. Okay? But dito, tinuturuan tayo ng ibang prinsipyo. Diba? And kung ibang prinsipyo naman natin ito, kasi normally, mga kapatid, sabi ko nga, we withhold, okay, hindi tayo magbigay in order for us to gain more. Di ba? And then kung worldly and earthly, ang application nito, mukhang tama. Di ba? Na how can you get wealth kung palagi kang nagbibigay? Ang generosity, by the way, mga kapatid, is a higher form of giving. If we speak of generosity, this is the willingness to give help or support more than is usual or expected. Okay? So we speak of generosity, it's not just a mere giving, but it is giving beyond what is expected of you to give. Okay? And so, if we speak of generous, it is showing readiness to give more of something, either money, time, okay? It is liberality. It is unselfishness. Sa Tagalog is mapagbigay, magandang loob. Okay? Kaya nga dito sa binasa natin na verse na ito is, marami na kung saan, kine-question natin, how is it that we increase, okay, when we give or scatter? Diba? This is different, mga kapatid, of what worldly interpretation ng Bible. But, sabi ko nga kanina, as Christians and as believers of the King James Bible, we see and we do not question what is in the Bible, in the King James Bible. But rather, anong obligation natin bilang isang Kristiyano? Obey. Okay? Kung ano yung sinasabi nito. We think this way, mga kapatid, because our thinking of generosity, ito na, is equated into wealth. Okay? Most of us, ini-equate natin, or ang parang equal ng generosity are those only na merong pwedeng ibigay. Okay? An example, mga kapatid, no, is that Jesus Christ Himself, okay, we see in the Bible, well, we know and alam natin that all of this na meron dito sa mundo, gold, silver, diamond, lahat ng material things, it is owned by God. Okay? But when He came here, unahin natin sa Kanyang birth. Okay? By the way, magki-Christmas na. Di ba? And I hope you're ready with your presentation. Okay? Di ba? Remind ko lang naman tayo. Okay? Na para medyo magising-gising din yung mga iba. Okay? Kasi, ay oo nga, no? Di ba? Kailan ba yun? Kailan ba yung presentation natin? Ay, starting next week na yata. Di ba? Oh, sinong mauna? Builders. Wow, God bless sa inyo. Okay? Builders group. Diba? So, kayo ang mauuna. And then, sino man yung bumunot, okay, sa group namin,
yung tawag dito, representative namin, kasi wala ako nung bunutan eh. Buti na lang, yung absent, ang leader, ang mauna. Di ba? Buti walang ganun. Walang naisip si Sir Tom na ganun eh. Si Sir Domar, buti hindi nila ako nilagay sa kwan. Kasi wala lang leader ng campus, sila ang mauuna. Di ba? Pero kung nandun ako siguro, magbo-volunteer ako, pero hindi na. Okay, kasi nakakahiya naman, nagbunutan na sila eh. Okay, so, ayan, nag-yes yata yung mga builders. Sige sir, kayong mauna. Diba? Ma-stress si na, Crystal, Apple, tsaka si, Sister Cherry pagka ako mag-volunteer. Volunteer ka ng volunteer, hindi naman ikaw ang gumagawa ng script. Diba? Ganoon ako ka-confident. Okay? Sa inyo, di ba? Di ba kayo natutuwa na ganyan yung leader ninyo? Di ba? Mga leaders ninyo, sabi nila, kami na ang mauna, sir. Di ba? Ganyan sila ka-confident. Hindi sa sarili nila, sa inyo. O, di ba? So, servants, kayo daw ang mauna, sabi ni Sir Tommy. Kaya, ayan. Okay. Alright. Nawala na yung preaching ko. Nasaan na ako? Bakit ba tayo pumunta? Because of the birth of Christ. Okay, ayan, na-regain ko na. So, birth of Christ, nauna sa kanyang pagpanganak, no? Na kung saan makita natin that when He came into this world, saan siya ipinanganak? Di ba? And then, hindi siya naging anak or hindi siya naging inalagaan ng king. Okay? Hindi siya naipanga doon sa family na kung saan well-to-do family. Okay? And so he was even naipanganak siya doon sa kuwan ng mga hayop, not even in an inn, not even in a hospital. 'Di ba? And then when he was crucified, he did not own any. Okay? And so kaya nga ang pinaka-model natin ng pagbibigay is walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, right? Okay, so yun is an example doon. What did He give for us, mga kapatid? Did He give us yung wealth niya? Did He give us anything, mga kapatid? No. Okay, He gave us more than what we have expected Him to give, His life. Diba? You see that? And then, another in the Bible, no? Another story in the Bible na ipreach sa atin is the widow. Okay? Woman. Ilan yung ibinigay niya? Okay? Piso, 2, 100,000, diba? 5 pesos? No. Everything. Okay? Everything that she had, regardless of the amount. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon sa kanyang disciple, ngayon, sino ngayon ang mas marami ang ibinigay? Diba? Yung mayaman na wala pang 1% sa kanyang income, yung mayaman na wala pang 5% sa kanyang income, or itong widow na ito, na yun lang ang meron siya, and yet ibinigay niya lahat. You see that? Meron ba tayong wisdom na ganun, mga kapatid? I don't think so. Okay? Pero salamat sa Diyos. At meron tayong mga nababasa at naririnig na mga ganyan, para yung perspective natin in giving is not how much we have. Okay? But it's how much we are going and we are willing to give. Okay? More than what is expected of us. Diba? And so, karamihan also, diba, is that what we think. Mga kapatid, is that, for example, nakapagbigay sila kasi meron silang sweldo. Diba? Alam nyo ba na mas challenging, mamaya pupunta tayo doon, okay? Na kung saan mas challenging na yung meron kang hawak-hawak na malaki and mas challenging yun sa inyo na ibigay what is more than what is expected of you. Diba? Sometimes hindi kasi natin na-experience yun kasi like wala tayong hawak na ganyan. Pero, the challenge to us is, what if, sige nga,
mabigyan ka ng ganyang halaga, would you still be consistent in your giving? Yun ang question. Di ba? Kaya parang it's unfair na i-judge natin na yung mga iba may trabaho kaya nakakapagbigay din sila. Di ba? Sa totoo lang, tignan natin yan mamaya. Kasi, ang karamihan sa atin, ini-equate natin ang pagbibigay natin sa iisang bagay lang. And that is pera. Di ba? And that is wealth lang ang tinitignan natin dito. Di ba? Alright. First point, mga kapatid. On the impact of generosity. What is what will increase sa atin? Okay? Of our giving. Number one, our intimacy with God. Okay? Our relationship, our bond with God. Okay? If you recall, yung first point kanina, or yung 3 points kanina, napakaganda. Okay? Kaya kaninang umaga talagang natutok ako sa preaching eh. Most of the time pagka natutulog. Most of the time pagka naaantok ako, pinupuntahan ko si Sister Tammy doon sa likod. Okay? And then, kung ano mga pinag-uusapan namin doon, kung minsan, para lang naantok ako, sir, sabi ko. Oo, pagka andito lang ako, kanina talagang tutok talaga ako doon sa preaching. Kasi number 1, basic. Sabi ng ating mahal na pastor, di ba? Anong point number 1? Salvation. Okay? Di ba? So yun yung point number 1 niya eh. Pagtitignan natin mga kapatid, no? And kung narinig natin yung mga preaching for the past week, it's about our status of our Christian life. Are we dead? Okay? In our Christian life? Mga kapatid, baka naman, okay, nawawala na ang ating bonding and relationship sa ating Panginoon. Di ba? Kaya nakikita natin na kung saan sometimes hindi lang ako din. Okay? Pag pinatanong dito ng ating pastor, ang ministry ba natin nagiging pabigat? Okay? Ang ministry ba natin, ang pagdalo ba natin even sa church services is nagiging pabigat na sa atin? Or meron pa yung bond and relationship natin sa ating Panginoon na kung saan hindi ka nakapagsimba, nagigilty ka. 'Di ba? Or nagiging manhid na rin tayo. 'Di ba? Wala pong exempted doon sa atin, sa preachings na naririnig natin mga kapatid. No? And so dito, the impact of our generosity, the outcome and result of our giving in the church is supposed to be a more bonding and stronger relationship between us and ating ang Panginoong Hesukristo. Diba? We owe it, mga kapatid, sa Kanyang binigay sa atin. And what is that? His life. Kanina, ina-explain ko sa mga interns, okay, na kung saan, what makes us, or me personally, na kung saan mag-involve tayo, mag-give tayo, and then mag-share ng salita ng Diyos, especially the gospel, especially salvation. Bakit tayo nagso-soul winning? Diba? Kasi unang-una, tignan natin yung sarili natin before tayo na soul win also. Okay? What is our status before that? Okay? And then right now, and sabi ko sa kanila, is that kaya ganito tayo dapat mag-involve, ganito dapat tayo makinig, salita ng Diyos, magbasa, kasi tayo rin, dito tayo nabago. Diba? Walang iba na nagbago sa atin kung hindi rin ang salita ng Diyos. And so this is also our weapon na i-share sa kanila.
praying that they will also be transformed. Di ba? And that also, parang tayo, na kung saan, meron tayong true and genuine relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Him being our Savior. Right? Kaya, because we have that strong bond and relationship with God. Okay? Ang ating pagbibigay, mga kapatid, is that supposed to be. Ang isang effect niya sa atin is that it gives us more intimacy. Okay? Ang intimacy, ang ibig sabihin nito is closeness. Okay? Personal relationship. Ang second point kanina ng ating pastor is our ano na yun? Growth. Okay? Spiritual growth. And I believe, mga kapatid, no, that in our giving, we are more closer. Kasi, mga kapatid, ang iniisip natin is that, yun nga, maganda yung sinabi niya kanina din eh. Pag hindi tayo nagbibigay sa simbahan, meron din tayong pagbibigyan yan eh. Di ba? Mauubos din yan. Okay? Kaya, yung intimacy natin sa ating Panginoon, it will be more stronger if we know how to give para sa Kanya. Right? Di ba? Kasi mauubos, totoo yun, mga kapatid. Okay? Ikinain mo na dito, ano na yun? Bumili ka ng mga kung ano-ano, nagasto mo rin eh. Diba? And so, nauubos din. You know, it's like the same with marriage eh. Diba? Is that in marriage, hindi nakaka-relate yung mga singles na nasa likod. Okay? This may encourage you. Okay? Oh, sama-sama sila doon sa likod eh. Ayan. Yan si Maricel, yan si Sister Genida, si Sister Krisha, Sister Isabel. Ayan, mga host natin ng mga yan. Okay? Ng ano yun? Preparation forever. Okay? Baka pwede nilang isama si Minchin. Okay? Sister Minchin. Parang forever. Okay? In marriage, we become more intimate, closer as husband and wife when we are generous with each other. Okay? When we are generous with our spouse. Diba? Give and take lang yan. I give, she takes. Ganon. Okay? Give and take. I know. All right, 2 Corinthians. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 9. Okay? New Testament. Okay? 2 Corinthians chapter 9. Okay? Ay, nasaan na yun? Wala na ako. 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 15. Okay, ako na po magbabasa. Sabi niya dito, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection under the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Thanks be to God for His unspeakable gift. Okay? So, if you look at that, mga kapatid, 2 times na sinabing thanksgiving. Okay, unto God.
It also mentions our subjection, diba, unto the gospel of Christ. Kaya yun yung sinasabi sa atin nung kanina, no? Where are we supposed to subject ourselves? No other than the gospel of Christ. Kasi mga kapatid, ano yung ginamit sa atin on our transformation? Ano yung ginamit sa atin mga kapatid in order for us to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior? Yung ginawa niya sa atin. And what is that? The gospel. Okay? Of how He died, buried, and how He rose again. Okay? All for our sins. Diba? And then you have there also, sabi niya, liberal distribution. That is giving. Okay? And our liberal distribution is because of the exceeding grace of God. Okay? Sa totoo lang mga kapatid, paano tayo paano tayo nakakapagbigay? Not because of what we do, not because of what we have, but because only by His grace. Okay? That we could be able to give. That is why in the last verse, napakaganda, okay? Thanks be kanino? Unto God for His unspeakable gift. Okay? That is His unspeakable gift. Sabi sa atin is that lahat ng meron tayo, hindi sa atin yan. Okay? We are only stewards, diba, of what we have. Okay? And so hindi tayo dapat parang nagigilty and nasasayangan when we give. Because when we give, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, is that we have a stronger relationship sa ating Panginoon. And we give meaning to how Christ showed the example of giving. Charles Spurgeon, sabi niya, His was a life of giving, and the giving of a life. Okay? That's how he described yung pagbibigay ng ating Panginoon sa atin. His was a life of giving and the giving of a life. Ladies and gentlemen, He is our best example of generosity. Second point, impact of generosity. Second, it challenges us to go out of our comfort zone. Okay? It challenges us to go out of our comfort zone. And how is that? From our selfishness to selflessness. Okay? From yung isip natin is yung atin lang. But kung ano yung kailangan ng others and iba. We must never make cheap what was costly to God. Okay? Because, mga kapatid, He gave everything to us. Okay? Even His life. We are used to live for ourselves, only forgetting, we are used to live only for ourselves. Forgetting, mga kapatid, Galatians chapter 2 verse 20. Diba? And what is this? Anong sabi niya sa Galatians 2 verse 20? Very familiar ito sa atin. Diba? When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, anong sinabi natin dito? For I am crucified with Christ. Okay? Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, many struggles of Christians is that yung iwan natin, yung nakasanayan natin, no? To get out of our comfort zone. Kagaya ng, alam niyo sa totoo lang is that's one thing that, I am proud to share the gospel to anyone because of what it has done for me.
sabi ko nga sa mga interns kanina is that nung nagtuturo pa ako, tinuturo ko yung drug education and vice control. Okay? That's the title of the subject. Drug education and vice control. And ang gandang ituro yun. No? Kasi makikita mo yung actual effect ng droga, hindi sa sarili, sa pamilya. Okay? Cases decided by the Supreme Court, mga studies that were conducted, makikita mo on paano niya sirain ang community. And unang sisirain niya yung tao, syempre. And then yung family. And then yung entire community. Kaya kung minsan hindi natin we cannot blame some of our government officials. Hindi ko parang pinapanigan, no, yung process nila para puksain ang drug problem ng Pilipinas. Pero ang ma-appreciate ko sa kanila is that nakikita nila kung ano yung problema ng bayan natin. Kaya hindi natin sila ma-blame kung drastic ang kanilang process para tapusin ang problema na ito ng Pilipinas. Kasi nakikita nila. Di ba? Hanggang ngayon, pag makikita ninyo, di ba, si Pangulong Duterte, nung last na nag-appear siya doon sa Senate, ganun pa rin ang sinasabi niya. Well, I do not agree talaga doon sa pagpapatayin mo na lang lahat. Okay? Because we do not have that process of knowing whether they are innocent or not. Okay? But I appreciate yung kasigan nila kasi hindi naman iisa siya eh. 'Di ba? Pero ma-appreciate ko yung seriousness ng kanilang conviction. Okay? Para puksain itong problema na ito ng ating bansa. 'Di ba? Because hindi ito nakikita ng karamihan nating mga leaders. Sila nakikita nila. 'Di ba? That one particular person can actually destroy an entire community. 'Di ba? Yeah. Okay? And so, mga kapatid, no, is that sabi ko sa mga interns kanina is that karamihan sa atin, ako kabilang na doon, nung umiinom pa tayo, gustong-gusto talaga nating iwan yan. Gustong-gusto nating tapusin. Kasi alam natin kung ano yung effect niya sa atin. Diba? And yet, bakit hindi natin mawala-wala yan sa ating katawan? Ang ating bisyo. And then, only to find out, mga kapatid, ito lang pala ang kailangan natin. Okay? Kaya, sabi ko sa kanila is that, thanks to God, meron siyang ginamit para i-share ito sa akin at yun ang naging susi kung bakit nag-transform ang aking buhay. Di ba? And so, doon sa tinuturo ko noon, meron yun. Na kung saan, kung addict ka ng sigarilyo, addict ka ng alak, is that accordingly, merong psychological and physical effect yan pag tinigil mo bigla. Scientifically, yes, meron yun. So, kung minsan, yung mga kamay mo, ganyan-ganyan na, okay, alam nyo, ganun, hanggang ngayon, ganun pa rin yung kamay ko kung minsan pag hindi ako nagkape. Okay? Oo. Kaya pag hindi ako magkape ng isang araw, parang doon ako hindi nakakatulog. Okay? Pero pag nagkape na ako, okay na yung isang araw ko. Okay? So, may mga ganyan-ganyan ka, tapos hindi ka nakakapag-isip ng maayos, mga ganon. Pero, nasa isip ko yun eh. Naku, baka ganito ako. Di ba? And then maapektuhan yung psychological ko. Pero, biyaya ng Diyos, mga kapatid, it went smoothly. Okay? Di ba? Tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, and then from there, cut. Wala na.
Okay? Na-experience ko ba yung psychological, physical na effect niya? I don't remember. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Okay? Oo. So hindi ko na maalala kung meron. Kung meron man, nalampasan ko na siguro. Di ba? Pero, ayaw ko na, sabi ko, ayaw ko na yung tinanggap ko na ang Panginoon, siseryosohin ka na ito. Okay? Ayaw ko na unti-unti, hanggang sa mawala. Di ba? Pero nung sinabi kong, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, ito na tayo. Okay? Ayaw ko nang unti-untihin. Bahala na. Di ba? Kasi sinuko naman na natin ang ating buhay. Di ba? Sinuko na natin sa ating Panginoong Jesucristo. We accepted Him already as our Lord and Savior. And so we have faith in Him already. Di ba? Bahala na siya. Okay? Kaya sabi ko sa mga interns, ilang taon na, buhay pa naman ako. Okay? Kasi sabi nila, kung minsan merong baka mamatay ka pa, pag itinigil mo, bigla. Di ba? Okay? So many struggle, kapatid, on E1. Okay? Ang ating nakasanayan. Kaya, in giving, the impact of this is that it challenges us to go out of our comfort zone. And then, example nito, mga kapatid, no, is that kung saan natin, unang-una pa nga lang, yung tithes and offering natin na nasabi sa atin kaninang umaga. Di ba? Sometimes, or most of the time kasi, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa natin alam yan. Right? Hindi pa natin alam yung tithes and offerings na kung saan yung sweldo mo. Di ba? Mayroon 10% na dapat wala na, hindi sa atin yan. Okay? Wala yun sa atin noon. And then kung minsan mahirap nating ibigay, that is challenging to a Christian, sa totoo lang. Di ba? Especially if we are struggling in our life. Di ba? When we are struggling in our life and then 10%, ibibigay mo pa. Di ba? Ang 10% parang hindi ka makabili ng sardinas. Di ba? Naabutan ko pa yung sardines noon, 7 pesos eh. Nung high school ako. Ngayon, 15 na yata. Ha? Magkano? 20? Pili na lang tayo ng 1 kilong karne. Okay? Mas mahal pa yung sardinas kaysa yung lechon manok. Okay? Di ba? Oo. Okay, so, pero, ito mga kapatid, no? Kaya nga sinabi ko dito is that, isang impact ng ating pagbibigay is aalis tayo doon sa comfort zone natin na ganyan yung pag-iisip natin. Remember kung ano yung isang tawag dito, yung point kanina doon sa Sunday school. Okay? Number 1 is we give by faith. Diba? Are you still with me, mga kapatid? Okay? 4:30 po tayo matatapos, ha? Okay? 4:30. So, wala pa lang 3:00. So, marami pa to. Ngilan lang tayong nabibigyan ng pagkakataon dito, eh. Diba? So, bear with me. Okay? Kaya sabi ng ating mahal na pastor, 2 o'clock kayo, Brother Ariel, ha? Sir, pwedeng 1:30 kasi medyo marami-rami yung sasabihin ko. Oh, sige. Okay? Bahala na kayo kay Sir Tom. Sabi ko kay Sir Tom, 1:30. Inumpisahan niya, 1:25. Mas maganda na naman. Okay? May 5 minutes pa ako. Okay? Diba? Anyway, yung challenge sa atin, diba? Na despite of our struggles, in spite of our struggles, aalis tayo sa comfort zone natin na wala na nga tayong ganito, magbibigay pa tayo sa simbahan. Challenge yun. Okay? Now, ibibigay natin ang faith natin sa ating Panginoon. Kaya nga,
yung first point kaninang Sunday School, we give by faith. Diba? Naiintindihan ba natin yun, mga kapatid? Okay? That we give by faith, not of what we have, but of what He can give for us. Diba? See, kaya, where is our faith, mga kapatid? If we rely on what we have and hindi yung ibinibigay niya sa atin. Diba? Trust in the Lord with all your heart. Okay? And lean not unto thy own understanding. Okay? Ang understanding natin, mga kapatid, is that ang dami na natin kailangan bayaran, ang dami na natin kailangan, okay, and then magbibigay ka pa ng 10%, ibibigay pa natin yung commitments natin, di ba? Oh, okay, ito na. Ang karamihan is that akala natin is that yung mga meron is madaling nagbibigay. Di ba? Madali lang nating sabihin yan because also, mga kapatid, we are not in their shoes. Okay? But if I will ask you, if kayo din ang meron ganyan, okay? And then, masikmura mo din ba? Yung sinasabi mo na kung saan makapagbigay sila kasi sila meron eh. Okay? Ako wala talaga. Di ba? Sometimes yun yung gusto nating walain sa ating isip bilang isang Kristiyano. Okay? Ako, I believe, mga kapatid, no? I believe that if we are Christians, hindi yun ang nagiging batayan, okay, ng ating pagbibigay. Kasi malaki yung sweldo, kaya mas marami ang ibibigay. I'm telling you, okay, it is more challenging for them, na meron silang ganito karami, ganito kalaki. And it's challenging for them na bitawan ito. Okay? Para sa Panginoon. Di ba? Yeah. Okay? Sometimes hindi natin yun naiisip. Okay? Bilang isang anak ng Diyos. Di ba? But we will wait until such time na kayo din ay ganon ang sitwasyon ninyo na kung saan titignan natin when you have this amount, let us see that if the 10% is pwede mo pang and kaya mo pang maibigay. Diba? And that is, impact nga ng ating generosity. No? That we go out of our comfort zone. Na yung iniisip natin is yung struggles natin. Ang iniisip natin is our financial problem. Okay? But, hindi natin naiisip yung faithfulness natin. And, unang-una, yung faithfulness niya sa atin. Okay? Sometimes, hindi pa tayo nagpapasalamat na kung saan, this morning, is we have another chance, okay, para makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? We have this particular chance again, this particular day, this particular morning, this particular afternoon, harapin ang struggles natin. Diba? Sometimes, sa dami ng problema, bakit pa ako ginising ng Panginoon? Okay? Para sana matapos na itong problema ko na ito, kukunin na ako? No! Diba? We must thank God na every day is that He is giving us the opportunity to face head-on ang ating problema na ito. Okay? Our struggles na ito. Diba? Doon dapat tayo nagpapasalamat. Okay? And then, yung ini-enjoy natin, mga kapatid, no? Yung ini-enjoy natin na kalokohan noon, ngayon, hindi na. Diba? That is why, magsusundo na lang tayo. Magba-Bible study na lang tayo. Diba? Pupunuin natin ang ating oras. Diba? In godly activities. Okay? Bible reading, susundo tayo. Diba? The whole day of Sunday, nandito tayo. Wednesday, Saturday, yun na. Okay? Yun na ang
parang how we go out of our comfort zone. Okay? Nagiging selfless na tayo, hindi na tayo nagiging selfish, and then we put God first, di ba? We put God first. Kailan ba ako nagsalita doon sa mga guard ng UC, and then maraming nagsasabi na, meron ka pa bang oras, sir, sa ganito, sa busy mo, okay, nakakapag-karate ka pa, nakakapag-church ka pa, nakakapag-ministry ka pa, di ba? Meron ka pa bang oras para matulog? Ladies and gentlemen, by the grace of God, okay, I sleep 6 hours every day. 6 hours every night. Di ba? Hindi ba tayo nagpapasalamat? Ako, nagpapasalamat ako. Minimum 6 hours. Okay? Napakalaking bagay yan. Di ba? Ay, ayaw ko yung magtatrabaho ka ng dami-dami, tapos 2 hours ka lang matulog. Wala na. Di ba? Hindi na ako magtatrabaho kung ganyan. Okay? Pinapatay mo lang sarili mo. Di ba? Sa dami na ating ginagawa, 6 hours. Nakakatulog pa ako. Di ba? Ang ating mahal na pastor, parang 1 hour na lang yata ang tulog niya. Okay? Kaya pag-pray natin ang ating mahal na pastor. Di ba? For his strength and wisdom. At madami din siyang mga struggles. Di ba? Imagine that. Alauna ng umaga. Di ba? Magche-check pa. And then malaman-laman. Ay sus. Okay. Hindi ko ma-imagine, mga kapatid. Last, impact of generosity. Deep sense of fulfillment. We get joy and find purpose in giving, mga kapatid. Okay? We get joy and purpose in our giving. We get fulfillment from the joy of others, not already ourselves. Okay? Hindi na yung sarili natin ang plini-please natin, mga kapatid, but ang ating Panginoon. Okay? The church has the beautiful task of showcasing the generosity of God to a watching world. Okay? Anong sabi ng 2 Corinthians 9:7? For God loveth a cheerful giver. Okay? When we are fulfilled, mga kapatid, okay, it becomes our lifestyle. Okay? Sabi nga ang ating mahal na pastor kanina is that yung faith, second point niya during the Sunday school. First point, we give by faith. Second, we give faithfully. Okay? We give consistently. Diba? We give, whether there is an increase of what we get or a decrease of what we get, we give still faithfully. We give still consistently. Okay? Kaya, sabi ko nga is that, nung nag-umpisa ako sa UC, is mere faculty member lang. Hindi ganun kaakuan yung sweldo. And then I became department head, and then I became a dean, and then I became a VP, and then hindi naman ako magsisinungaling na kung saan ito is gradually increasing. Okay? Increase. Diba? Now, dito makikita talaga yung consistency natin. Okay? Ang faithfulness natin in our giving. Whether it is small, or whether it is big, it is large. Okay? This is where we see our consistency in our giving. As a matter of fact, sabi ko nga is that the Lord Himself gave everything for us to be saved. It will be our nature to see others benefit from our selflessness, okay? From our giving. When we see the church building, example mga kapatid, no? When we see the church building built from scratch because many or some has invested not only financial, di ba? But also their time
and also their effort. That is why we have this. Okay? Palaging sinasabi yan sa atin. When we see people happy, okay, wearing what we bought for them. Okay? Not what we bought for us. Diba? But what we have given for them. Okay? When we see that they are happy of what we give to them. Ito pinaka-importante. When we see people get transformed because we did not withhold our time to win and disciple them. Diba? When we see our brethren na lumalago sa kanilang pananampalataya, that is our fulfillment. Okay? And why is it that we extend ang oras natin sa kanila, even our financials sa kanila, di ba? And lahat ng mga yun nawawala na. Yung gasto, nawawala na. Di ba? When we see our brethren, our disciples, those who we have won for Christ na lumalago sa kanilang pananampalataya. We are fulfilled also when we see children or kids recite memory verse, di ba? Sing gospel songs, hindi na yung mga kung ano-anong mga kanta, di ba? Mga kapatid, those are what we call priceless. Okay? Na hindi pwedeng i-compute kung magkano. Okay? This is the impact ng ating pagbibigay. Meron tayong fulfillment sa ating sarili. So in closing, babalik tayo doon sa main text natin. If we go back to our main text in Proverbs 11, did we gain more from our giving? Diba? Did we able to, when we scattereth, did we increase? Okay? What we gain from our giving, mga kapatid, is beyond measure. And what are those? Our stronger relationship with God. We face the challenge of going out of our comfort zone, and then fulfillment, godly fulfillment. Mga kapatid, we do not only measure our prosperity sa kung ano yung meron tayo materially. Okay? But what we have also deep inside our hearts, knowing that yung mga giving natin, okay, is something that will increase our spiritual life. Okay? I hope this afternoon, mga kapatid, that we experience prosperity not as the world sees it, but as God sees it sa atin. Tayo po lahat ay tumayo. Sir Tom? Thank you so much, sir. Sige po, dito tayo sa harap. Napakaganda ng challenge sa mensahe, mga kapatid, with regard to giving. Kaya, gawa tayo ng commitment. Dito yung natetest yung faith ng bawat isa sa atin. As we continue to pray for our pinagkakitaan, no? Bless ng Panginoon. Magampanan natin yung tungkulin natin bilang anak ng Diyos. Maibigay natin yung what is due.
mga nag-aaral, panalangin nyo na meron kayong marating sa buhay nyo. At share din kayo ng fruit of your labor later on. At while studying, pag may baon, alam na kung ano yung dapat sa Panginoon. So, ngayon pa lang ay napapractice na natin yung napapakinggan natin dito. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Thank you sa mensahe. Thank you kay Sir Ariel, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng obedient heart para sundin itong mga napakagandang mga mensahe, Panginoon, na aming maririn na napapakinggan. Especially sa giving. Kasi ito yung kaban or laman ng storehouse, which is our church, Panginoon. Nagagamit sa simbang ito, Panginoon. Muli, bless niyo pong bawat isa. Patawad, Lord, sa kasalanan nagawa itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.